Ito si 6'9", yung ibon na nilaro ko ng 2 beses sa South Race at naging finisher lang siya ng Tacloban. Sabi ng karamihan, gawin ko na nga lang daw breeder at meron nang napatunayan, pero hindi ako naging kontento sa kanyang performance. Kaya naman binalikwas ko siya sa norte. Sakto naman may palaro ang club ng CLRPC, North Summer Race, kaya naman sinubukan ko yung kapalaran ni 6'9" dito. Nung una talaga nahihirapan nga ako sa training kay 6'9" kasi kada maghahagis kami nauunahan ko pa nga siyang umuwi. Pero habang tumatagal unti-unti na rin niya nakakabisado ang daan. At isang araw nagulat na lang ako nung kinarga ko na siya sa club training na habang lumalayo bumibilis nga ng bumibilis si 6'9". Pero bago ang lahat, itong video na to ay hatid sa inyo ng Kalapatid Feeds Power Flight. Makinis, malinis at higit sa lahat, balansyado ang mix nila. Ito nga ginagamit kong patok nga kila 6'9", simula training hanggang derby, ang Kalapatid Flyer Mix. At nasabi ko nga ng pabilis si 6'9" dahil umi-speed siya ng 1.3, 1.4 at yung pinakamabilis at pinakamataas na naging speed niya sa buong karera niya. Maniwala kayo sa hindi, umi-speed nga siya ng 1.5. Pero pagkatapos nun, nangitlog si 6'9". Ang akala ko magiging motivation niya yung itlog niya. Pero dun na pala, mawawala sa kondisyon si 6'9". Dahil nung first lap derby, mi-speed nga lang siya ng 860 plus. Nung second lap derby, tinanggal ko na nga yung itlog ni 6'9" at umi-speed nga siya ng 920 plus. Natutuwa ako dahil tumataas na yung kanyang speed at bumabalik na yung kanyang kondisyon. Kaya naman nung third lap derby natuwa ulit ako dahil umi-speed siya ng 940 plus. At pagdating ng fourth lap derby nagpalit nga ako ng brand na ginagamit kong B-Complex. Yun nga ang Parex at ito na yung naging resulta ng fourth lap derby. Wala rin pa sana. Maganda na may kondisyon ng dalawa. Sana magpakitang gila sila sa Sunday. Alright, let's go. Sunday, May 3, 2026, nirelease yung mga ibon namin sa Tugigaraw ng 6:10 ng umaga. At mula Tugigaraw hanggang dito sa loop namin, ang air distance namin doon is nasa 234 kilometers. At ang sabi nila, yung karera namin na yun hard race talaga. Dahil mga panahon na yun talagang sobrang init. At lumipas yung ilang oras, bandang 9:24 may naglock na nga sa bungad, 6 na piraso. Kaya naman umakyat na kami sa loop para magabang. At hindi nagtagal, nagulat kami nang may nagpatanaw sa taas namin. At nung nakita ko na umiikot na nga si 6'9", talagang kinalibutan ako. Speed ka lang. Ito na si 6'9". Ito na. Ayun na. Live. Pasok. Fourth lap derby, Tugigaraw. Nice. Dito na. Pasok. Taas ang speed na to. Hindi ko nangamoy. Clock muna kami. Grabe, nagulat talaga ako sa naging speed ni 6'9". At ito ang naging resulta. Okay nilala, 1182. Tuulin. 1180 lang kanina yung nag-first. Tignan natin kung pangilan siya. 6'9", it's back live. Press na press oh. Good job, nanginginig pa. Nanginginig boy. Sa 3,245 entry nagawa ngang mag-lap champion ni 6'9". Talagang hindi ko may palawanag yung saya na nararamdaman ko ng mga oras na yan. Dahil iyon yung pinakaunang lap winner namin sa derby. Sa totoo lang, hindi talaga ako umaasa na makakapag-lap winner kami ng mga panahon na yun. Dahil galing si 6'9" sa South Race at binalikwas ko lang sa Norte. Na tila ba alam na niya kung saan siya dadaan. Hindi ko. Ay, buta rin. At sumunod na linggo, preparation namin para sa semifinals Apari Cagayan. Tigmitos nga kami sa malapit lang at mutik pa ngang madisgrasya si 6'9" dahil sumabit nga sa kable ng kuryente. At sa araw ng Huwebes, nagpapaligo ako. Ang gamit ko nga, salt bath ng Royal Feathers. Ang salt bath niya napakarami ring benepisyo tulad ng pantanggal ng mga kuto, pampaganda ng balahibo at nakakatulong din para makondisyon yung kanilang katawan. Kung gusto nyo rin subukan to, PM nyo lang yung kanilang page, ang Royal Feathers. Hello. Okay.
Friday guys, ayan na, 6-9. Sana kayanin pa semifinals, Aparit Cagayan. Masigla na may ibon natin, ayan. Uwian mo pa sana kami boy. Loading, ayan na. 6-9, umuwi ka. Umuwi ka. Aparit Cagayan. Let's go. Sa tuwing bulihan. Dati kasama niya nga, naiwan siya. Sampo yan sa tatlo. Oh, sa tatlo. 600 yan, di ba? Oh. Ba, na-release. Sunday, May 10, nirelease yung mga ibon namin sa Aparit Cagayan ng 6:10 ng umaga at ang air distance namin doon nasa 307 kilometers lang at nagsimula kami magabang bandang 10:30 na sa speedan na 1-2 pababa. Mag-clock lang sana ulit, masaya na. At hindi nga nagtagal nung may nag-clock na sa bungad, biglangan dumating si 6-9. 6-9 live! Live! Pasok! 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 Live! Semifinals! Ito na si 6-9. Live! 6-9! Good! Woo! Semifinals! Live! Galing! 1540 180. Clock muna ako guys. Sticker! Sticker! 6-9 oh! 1144 speed! Aparit Cagayan live! Woo! Woo! May pang final lap pa tayo. Ano, pang top 10 si 6-9 semifinals. Woo! Galing! Masayang masaya ako dahil na-clock ko si 6-9 na pang top 10. Pero pagkatapos ng karera, nasipa nga siya ng bandang dulo. Sa 2,857 birds entry na natitira na lang, maswerte pa si 6-9 at nakuha pa niya ang pang number 29 spot sa clocking. At hindi lang yun, nanalo din siya sa polling sector, pang number 4 siya. At ito na yung pinakahintay ng lahat na ang final lap loading, Santa Ana, Cagayan. Alam ko sa sarili ko na naibigay ko yung the best para kay 6-9. Yung training, yung pahinga, at yung medication dahil inulit ko lang yung ginawa ko nung naglap winner siya. Kaso nga lang, nung araw ng loading, nung nagpakain ako, bandang hapon, sinuka nga niya yung mga kinain niya. Guys. Woo! Uwi ka po yan. Uwi ka. Ito 6-9 final lap, Santa Ana. Alright. Timer na pre. Dalawa. Na, Champarello Brothers. Kuya, ano? Eh, matay pa sa salyan kayo? Paano na ito ngayon? Yung super set mo, 300. Bago ko pala ikarga si 6-9 sa training box, ito nga yung bumungad sa akin. Sinuka nga niya yung kinain niya. Wait. Madami yata yung nakain niya ngayon. At sa kasamaang palad, nagsisimula ng umulan dito sa lugar namin. Hudyat na kaya ito na magtatag-ulan na. Nagulat kami sa unang ulan ng Mayo dahil yung ulan na yun may kasamang yelo. Grabe!
oh. Yan, oh. Sunday, May 17, nirelease yung mga ibon namin sa Santa Ana, Cagayan ng 6:20 ng umaga at ang air distance namin doon nasa 320 kilometers lang. At ito na yung pinakahintay ng bawat breeders kasi dito malalaman kung sino matitibay na linyada. Malas nga lang kasi kung kailan final lap sumabay pa yung sama ng panahon. Dito pa naman hirap si 6'9" sa ganitong panahon. Naalala nyo ba nung matnog sorsogon natin nung nakarang taon? 2 linggo nga siya bago nakauwi kasi na-smash. Kaya naman alalang-alala ako kay 6'9" kasi kung magkataon mawala na naman si 6'9" patay na naman ako sa mga basher. At to make the long story short inabot nga ng cut-off si 6'9" at tumispeed na lang siya ng 500 plus. Guys, ayan, dumating si 6'9", 3:35. Ito, sayang guys, kinapos, sayang. Final lap, hard race. Talagang ganun. Ayos lang at nakawin si 6'9", Daybird. Final lap. Hard race. Ikot natin. Sticker niya. Lako ba? Ito. Kauwi lang. Sayang, 571 speed. Dry na dry yung kanyang ano. Gumawa ang pangarap. Video mo ka. Sayang. Gumawa ang pangarap. Iulit kaya natin, Winter. Hindi niya kaya sa smash. Hindi kaya sa ismas. Hindi. Konting ano lang, konting kulimlim lang. Kahit sa Santa Cruz. Di mo, tignan mo sa south pagka malayo na at smash. Nakuha naman siya ng isang lap winner sa Tugigarap. Not bad. Hindi naman masama, bawi na rin yung assist natin. Kaso nga lang, May trophy ka na rin kahit cut-off ka. may trophy na rin. Certificate. Ay, certificate ko na. Dahil lang, karama. Susunod na nga lang yung certificate dito eh. Doon na nagtatapos. Ang kwento ni 6'9". Hawakan mo. Hawakan mo. Ayan. Final lap, nag-abang. Malas kaya ata ah. Pakatot na nga nung nag-abang ako ah. Wala na oh. Anong malas yun? 3:30 dumating si 6'9". Naglilinis ako ng motor, dumating. Pakagaan. Kaya nga, ang ganda pa ng ano niya, ano. Hindi mo lang nalaspag. Kaso yung kanyang balahibo, parang dry na. Ano. Hindi sa ano na lang yan. Sa truck. Bago pala i-load yan, nagsuka siya. Ayan. Sumobra. Hindi, ganun lang din yung bigay ko. Kaso nga, nagsuka siya. Ano, doon na nagtatapos. Bigay naman ng bola. Hilo sa truck. Hilo siguro. Wala, ganun talaga. Hindi sa atin, hindi para sa atin. Oh, sayang yung trophy oh. Masaya na yung basher ni 6'9". Wow. Ano lang, yung nakapagpawi kanina, nung nakita ko, 57. Sayang. Yung cut-off pa yung iba ron. Yan. Sayang naman, boy. Hindi talaga siya pwede sa smash. Yun na nga. Hindi pa binigay sa akin. Uuwi rin pala. Nakatayo na. Ang bundok. Naman. Gumuho na naman. Kinila na.